Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw, ako po si Ira, 58 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong ako ay 20 anyos lamang, taong 1987, sa isang bayan dito sa Kabisayaan. Simula nang magkasakit ang aking kuya, takot na takot talaga akong magkasala sa iba. Tila ba phobia na nagbabanta sa lahat ng tao na huwag gagawa ng masama sa kapwa. Ito kasing isasalaysay ko ay karanasan ng aking kuya na pangalanan na lang natin na Jake. Aminado ko, babaero po si kuya. Dati pa, marami na siyang babaeng pinaiyak. Karamihan sa kanila, halos mabaliw sa pagmamahal sa kanya. May itsura si kuya, may angking talento at matalino. Ayun nga lang, may angkin din siyang kagalingan pagdating sa katarantaduhan, kagaya na lamang noong araw. Natatandaan ko, sinundo ako ni kuya sa aking silid-aralan nang salubungin kami ng mangiyak-ngiyak na si Ate Chloe, isa sa kanyang mga kasintahan. Jake, pwede ba tayong mag-usap? Importante lang talaga eh. May mga mahalagang bagay kang kailangan na malaman. Oh Chloe, ikaw pala. Bakit ano yun? Siguraduhin mo lang na talagang mahalaga yan ha? Ayoko na sanang sabihin pa sa'yo ang bagay na ito eh. Kasi malakas ang pakiramdam ko na hindi naman totoo. Ang alin? Sige na, sabihin mo na't nagmamadali na kaming makauwi ng kapatid ko. Ipinagmamalaki ka kasi ni Ida bilang kasintahan. Nasabi ko sa sarili ko na hindi naman pwede yun. Kasi tayo nga hindi ba? Baka lang kasi ginagawan ka lang niya ng kwento para makahanap siya ng gulo. Si Ida? Tama si Ida. Paano kayo nagkakilala? Mabait si Ida, alam mo ba? Matalino, maganda pa at maalaga. Jake, kahit na triplihin pa natin ang pagiging mabait ni Ida, hindi na mababago ang katotohanan na nagmamayabang siya at mga agaw ng nobyo. Ako ang kasintahan mo eh. Ako dapat ang nagmamalaki sa'yo. Tungkol sa bagay na yan, gusto ko sanang sabihin sa'yo na pinuputol ko na ang kahit na anong kaugnayan mo sa akin. Chloe, pasensya na ha. Anong sinabi mo? Hindi kita maintindihan. Ang sabi ko, maghiwalay na tayo. Nagsasawa na ako sa'yo, Chloe. Hindi. Joke lang to, hindi ba? Baka naguguluhan ka lang. Baka may problema ka lang. Pag-usapan natin ito, Jake. Hindi naman pwedeng basta mo na lang ako hihiwalayan ng walang matinong rason. Pakiusap. Sorry, Chloe. Hindi ako nagbibiro. Talagang seryoso ko sa sinabi ko na maghiwalay na tayo. Wala lang. Basta na lang nawalan ako ng gana sa'yo eh. Bakit? Anong kasalanan ko? Sabihin mo, Jake, may nagawa ba akong mali para ayawan mo na ako ngayon? Walang mali sa'yo, Chloe. Ako ang may mali. Hindi na kasi kita mahal. Si Ida na ngayon ang gusto ko. Kagaya ni Ate Chloe, ako man ay nalaglag din ang panga sa sinabi ni Kuya. Tila ba wala man lang siyang kaunting preno nang sabihin yon sa kawawang babae. Kilala ko ang dalaga, mabait na babae. Tahimik man ay nakikipag-usap naman siya ng maayos kapag may nais na magtanong sa kanya. Naging kasintahan ni Kuya ang babae noong magsimula ang practice nila para sa larong basketball. Kung gaano kabilis ang paglipas ng mga araw ng seryoso nilang pag-iensayo hanggang sa championship at maitalaga siyang MVP o most valuable player ng kanilang liga ay tsaka niya hiniwalayan ng babae. Ginawa lang niyang tagapunas ng pawis niya si Chloe, tagaabot ng tubig, tagabantay ng bag niya kapag nasa gitna siya ng laro. At sa totoo lang, hindi ako sang-ayon sa ginagawa niya. Napahawak ako ng mahigpit sa braso ni Kuya. Kuya, wag naman ganyan. Pinapahiya mo si Ate Chloe sa ibang tao eh. Jake, wag mo naman gawin sa akin ito. Maawa ka naman sa akin. Talaga bang si Ida pa ang napili mong gawing rason para lang pumayag akong makipaghiwalay sa'yo? Pasensya na talaga, Chloe. Hindi ikaw ang babaeng tipo ni Mami. Si Ida ang gusto niya. Maganda na at sopistikada pa. Baka masapak lang ako nun kapag sinama kita sa bahay. Kuya naman, bakit kailangan mong magsinungaling? Tumahimik ka kung ayaw mong masaktan. Talagang gagawin ko yun dito kahit marami pang taong nakatingin sa atin. Bakit mo ba kailangan gawin ito, Kuya? Basta tumahimik ka at huwag kang makikialam. Huwag mo na ipilit ang hindi pwede dahil magkakagulo lang tayo.
Babaguhin ko ang sarili ko, Jake. Kung kinakailangan gayahin ko ang pinakasikat na babae dito sa universidad, gagawin ko. Huwag mo lang akong iiwan. Chloe, wag ka naman ganyan. Sinabi ko na sa iyo ang rason eh. Intindihin mo naman ako. Hindi ko gusto na magtagal ka sa akin. Wala akong kwentang kasintahan. Pasalamat ka nga't prinangka na kita, hindi ba? Hindi totoo yan, Jake. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ikaw ang milagro ko. Ganun ba? Sayang, ibang babae na kasi talagang nasa isip ko ngayon eh. Hindi ko maiwasang manghinayang na lang sa magandang bagay na pwede mangyari sa amin. Kaya kailangan na natin maghiwalay ng landas. Saka talagang hindi ikaw ang milagro ko. Bakit mo ba ako ginaganito? Mahal kita, Jake. Pakiusap, hindi tayo maghihiwalay. Gagawin ko ang lahat. Maging perpektong kasintahan lang para sa'yo. Huwag ka nang magsayang ng panahon. Basta hiwalay na tayo, okay na yun. Nanginginig na biglang lumuhod si Ate Chloe sa aming harapan na ikinagulat ko. Nagsisimula na kaming makaagaw ng atensyon. Uwian na kasi noon kaya nagsisimula ng dumami ang estudyante sa school grounds. Ilan sa kanila nagtitinginan na, nagbubulungan. May naaawa sa kanya pero karamihan talaga natatawa sa ginagawa niya. Kuya? Ira, mamaya na tayo mag-usap. Huwag kang sumisingit sa ginagawa ko. Nakakairita ka eh. Pero kuya, kawawa naman po si Ate Chloe. Huwag mo nga siyang tawaging ate. Nasabi ko nang gusto kong sabihin. Dapat nga nung 1 linggo ko pa siya hihiwalayan eh. Hayaan mo siyang maging kawawa. Jake, hindi ako papayag na makipaghiwalay sa'yo. Hindi ako papayag. Pumayag ka man o hindi, wala ka nang magagawa. Quits na tayo. Jake, wag! May nangyari na sa atin. Ganun na lang ba yun? Bali wala lang. Mahalaga sa akin ang pagkababae ko. Mahalaga naman pala sa'yo. Bakit po binigay sa akin? Saka hindi ikaw ang klase ng babaeng gugustuhin kong makasama sa buhay. Kailangan ko pa magliwaliw sa mundo. Marami pa akong pangarap sa buhay. Hindi naman kita itatali, Jake. Hahayaan kitang gawin ang gusto mo. Huwag mo lang akong iwan. Halos matunaw ako sa hiya sa mga nangyayari. Padami ng padami ang mga tao sa paligid. Mas lalong lumalakas ang mga bulungan at pakiwari ko, nagmumuka na kaming malulupit na tao sa mga mata ng ilan. Napapayuko na lamang ako sa labis na kahihiyan. Hindi ko magawang tignan sa mga mata si Ate Chloe. Ako ang nasasaktan para sa kanya. Bakit ba kasi kailangan pa ni Kuya na gawin sa kanya ang bagay na ito? Kung nais niyang makipaghiwalay, pwede naman sa pribadong lugar na lang. Yung silang dalawa lang ang nakakaalam at wala ng iba. Hindi yung ganito na kahit ang mga professors namin sa halip na nakikiawat ay nakikinood lang sa dramang nagaganap. Mas marami ang natatawa sa ginawa ni Ate Chloe. Tuloy, nahulog ang puso ko sa kanya sa labis na awa. Hindi ko naman magawang pigilan si Kuya. Natatakot ako sa kanya. Kaya niya akong igaya sa kasintahan niya kapag galit na galit siya. Aalis na sana kami pero nagulat ako nang yumakap sa hita ni Kuya si Ate. Sobrang miserable na siyang tignan. Tigmak na din sa luha ang kanyang muka. Maawa ka sa akin, Jake. Huwag mo naman akong iwan. Hindi ko kayang mawala ka. Mamamatay ako kapag iniwan mo ako. Ikaw ang buhay ko. Pwede ba, Chloe? Itigil mo na yung kagagahan mo. Huwag mo nang ipilit sa akin ang sarili mo. Pareho lang tayong mahihirapan. Pinagtitinginan na nga tayo ng mga tao. Hindi ka ba nahihiya? Bakit ako mahihiya? Mahal kita. Ipagsisigawan ko sa lahat yon. Gumising ka na sa kahibangan mo, Chloe. Hindi na pwede ang gusto mo. Ayoko na sa'yo. Hindi na kita mahal. Kuya, tama na. Tumahimik ka, Ira, ha? Huwag ka makikialam. Pero kuya, naaawa na ako sa kanya. Huwag mo naman po siyang ipahiya ng sobra. Kagustuhan niya naman mapahiya. Tapos ngayon dinadamay niya ako? Ano bang hinahabol niya sa akin? Ang sinasabi niyang nangyari sa pagitan naming dalawa? Sukang-suka nga ako na nangyari yun eh. Hindi ko nga alam kung anong klaseng gayuma ang pinainom niya sa akin. At hindi ko matanggihan ang lahat ng nais niyang sabihin sa akin. Gayuma? Ganun ba talagang tingin mo sa akin, Jake? Na ginamitan kita ng mahika para lang mapansin mo ako? Ano ba sa tingin mo?
Kahit kailan hindi kita gusto. Baka nga plano mo lang ang lahat ng ito eh. Napakasama mo, Jake. Ibinuhos ko ang pagmamahal ko sa'yo. Pero ganito lang ang ginanti mo. Akala mo ba matatakasan mo ng ginawa mo sa akin? Magbabayad ka! Ang kapal naman ng mukha mong pagbantaan ako. Napasigaw ako nang makita kong piniksi ni kuya ang kanyang mga paa. Kaya natumba sa lupa si Ate Chloe. Humagulgol ang babae. Nagpapaawang inabot ang aking kamay. Hindi ako nakatiis at nilapitan siya. Tinulungan na makatayo. Lumingon si kuya at nanlaki ang mga mata na binalikan ako sabay hablot sa aking kamay. Sakto naman na nahawakan din siya muli ng babae. Nakakabigla mang makita ang mga nangyayari pero matatag na tumayo si Ate Chloe at basta na lang ikinawit ang kanyang braso sa leeg ni kuya. Nilamukos ang lalaki ng halik at bahagya pang sinabunutan ng kanyang buhok. Nagpumiglas si kuya tsaka marahas na tinulak ang babae. Nandidiri niyang tinitigan ang babae. Walang iya ka! Bakit mo ginawa yun? Nakakadiri ka! Bruha! Halos ibigay ko sa iyo ang buhay ko. Pero ganito lang ang iginanti mo sa akin. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Magdurusa ka! Anong gagawin mo? Manununto ka? Bibigyan mo ako ng parusa? Nagbibiro ka ba? Tanga ka nga di ba? Nagawa nga kitang lukuhin eh. Nagawa kitang saktan ng labag sa gusto mo. Masaya ka ngayon, Jake. Pero darating ang araw, ako naman ang magsasaya sa magiging kasawian mo. Hindi ako natatakot sa'yo, uy. Kung ikaw din lang, baliwala na sa akin ang mga pangungonsensya mo. Yung nangyari sa atin, kagustuhan mo lang yun. Magbabayad ka, Jake. Isinusumpa ko. Kahit sa kamatayan, hindi ko kalilimutan ang ginawa mo sa akin. Magbabayad ka. Hindi kita patatahimikin. Nababaliw ka na. Tila ka kung sino na ginagawa kung anong maisipan. Pwes, hindi kita pagbibigyan. Ira, halika na. Wala akong nagawa ng mauna nang umalis si kuya sa kumpulan. Naiwang humahagulgol si Ate Chloe, kaya naman sinamantala ko ang pagkakataong yon para damayan siya. Hinawakan ko ang nanginginig niyang kamay at nagpakita ng simpatsya sa kanya. Ngayon pa lang, naiisip ko na kung paano kapag ako naman ang nalagay sa ganitong sitwasyon na pinapahiya at nilalapastangan na ang pagkatao. Siguradong babangon ako at gaganti. Pero sa itsura ngayon ni Ate Chloe, tila siya batang iniwan ng magulang sa lansangan. Tinanggalan ng dangal, tinanggalan ng karapatang ipaglaban ang sarili. Ate, patawarin mo po sana kami. Hindi ko po intensyon na mapahiya ka sa maraming tao. Hindi ko lang mapigilan si kuya eh. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganyan. Bakit inaako mo ang kasalanan ng kuya mo, Ira? Huwag kang mag-alala. Wala kang kasalanan. Pero wag na wag mong pagtatakpan ng kuya mo. Sorry po ate. Hindi ko lang po kasi alam kung paano mapapagaan ang loob mo eh. Wala kang kahit na anong bagay ang makapagpapagaan sa saloobin ko ngayon. Masakit na masakit ang dibdib ko, Ira. Hindi ko mapapatawad ang kuya mo sa ginawa niya sa akin. Niloko niya ako. Napakarami niyang pinangako sa akin. Bubuo raw kami ng pamilya. Magpapakasal kami. Pero lahat ng yon isang malaking kalokohan. Pinaasa niya lang ako. Hintayin niyo lang. Matitikman rin niya ang tamis ng aking ganti. Hindi ko na napigilan pa ang pagtakbo ni Ate Chloe para makalayo siya. Kaagad siyang nawala sa kumpulan nang sundan ko siya ng tingin. Muling nagbulungan ng mga tao, kanya-kanya sa pagkomento. May nagdedebate pa nga at may nananalo sa katwiran. Kaso lang hindi yun ang pumasok sa aking isipan. Ang aking atensyon ay buo lamang para kay ate. Tsaka naman muling dumating si kuya at sa pagkakataong yun, hinila na nga niya ako at hindi na hinayaang makahabol pa kay Ate Chloe. Marahas niyang hinawakan ang aking palapulsuhan. Sinabi ko naman sa'yo na sumunod ka na sa akin, di ba? Bakit ba kailangan mong balikan ng babaeng yun? Nahihibang ka na ba talaga? Binibigyan mo lang siya ng pagkakataon na mapalapit ulit sa atin. Kuya, hindi na po kasi tama ang ginagawa niyo eh. Kawawa naman si ate. Pinaasa mo lang siya eh. Sinaktan mo ang puso niya. Maling-mali ang ginawa mo. Walang kawawa sa taong nanggagayuma. Kung nais niyang kaawaan natin siya, bakit kailangan niyang gumamit ng ganung paraan para lang mabihag ako at maangking kanya? Ganun na ba siya kadesperada para lang magkaroon ng kasintahan?
Alam mong hindi niya ginawa yun. Gumagawa ka lang ng kwento para may maidahilan ka sa pakikipaghiwalay mo sa kanya. Bakit ba? Manahimik ka na ha? Sinabi ko lang yun para wala nang magtangkang lumapit sa kanya at magtanong. Mas mainam nang akalain talaga ng mga tao na ginayuman niya ako. At ayaw sa kanya ni Mami kaya nalaman natin ang ginawa niya. Tinamay mo pa si Mami sa katarantaduhan mo, kuya. Alam mong walang pinipiling babae si Mami. Basta mabuti ang kalooban at ginagalang tayo, ayos na sa kanya yun. Tsaka sa dami ng pwede mong ipalusot, gayuma talaga. Anong magagawa ko? Ayaw ko na nga sa kanya eh. Saka wag mo akong masumbong-sumbong kay Mami ha. Kapag nalaman niya ang ginawa ko kay Chloe, ikaw ang mananagot. Alam mo bang kakarmahin ka niyan, kuya? Naisip mo ba yun habang sinasaktan mo si Ate Chloe? Pisikal man at emosyonal? Ang sama-sama ng ginawa mo sa kanya, kuya. Kung ako lang ang nagkanobyo ng ganyan, malamang sinapak ko na ng malakas. Itiko mo yung bibig mo kung ayaw mo masaktan. Wala kang pakialam sa ginagawa ko. At lalong wala kang sasabihin kay Mami dahil magkakagulo tayo. Angil niya tsaka sumakay na ng sasakyan nang huminto sa aming harapan ang sundo namin. Hindi ko na siya kinibo habang bumabiyahe kami pa uwi. Pagdating namin sa bahay, hindi ko na siya hinintay pa at patakbo na akong pumasok sa aking kwarto at nagkulong. Hanggang ngayon, hindi pa rin matanggal ang konsensya ko sa ginawa ni kuya sa kanyang kasintahan. Kaya naman, nagpa siya akong kumuha ng papel at nagsulat. Mamaya, ipapakuha ko na lang sa kasambahay ang liham na aking ginawa para ipadala sa kartero. Ilang araw ang nakalipas, nagising kami sa malakas na palahaw ni kuya. Nababahalang bumangon ako sa kama at nagtungo sa kanyang kwarto. Pero nauna na pala ron si Manang Celia. Nag-alala ko. Wala ang aming mga magulang, dala ng may mahalagang business meeting silang dinaluhan sa Cebu. 2 linggo silang mawawala at medyo matagal yun. Ano pong nangyari? Bakit sumisigaw si kuya? Si Jake, umaatungal sa sakit. Hindi niya naman masabi kung ano ang nangyayari sa kanya. Ungol lang siya ng ungol. Lapitan mo nga at tanungin. Bakit kaya? Kuya, ano bang nangyayari sa'yo? Alin ang masakit? Ang sakit ng dibdib ko. Para akong pinapako. Parang sinusugatan ng dibdib ko. Ano? Sinubukan mo na bang magpahid ng gamot sa dibdib mo para hindi kumirot? Parang wala naman nangyayaring kakaiba sa'yo eh. Mukha ba ako nagbibiro? Parang nga may bumabaong pa ako sa dibdib ko. Tawagan niyo si Mami. Tulungan niyo naman ako. Baka naman nabati si Jake sa eskwelahan niyo, iha. May malaking puno ba doon? O kahit na anong liblib na halaman na pwede niyang puntahan? O di kaya ay naabuso niya ang kalikasan at nagalit ang mga elemento? Bakit niyo naman po nasabi yun? Naku, pasensya na po kayo, Manang. Hindi po ako naniniwala sa mga ganyan eh. Lahat ng karamdaman, may kaakibat na espesyalistang siyang gagamot. Hinawakan ko na kanina ang paa niya, iha. Malamig, pero mainit naman ang noon niya at ang buong katawan niya. Yung paa lang talaga ang malamig. Kapag ganyan, hindi doktor ang kailangan niya kundi albularyo. Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi ba't ganyan din po ako pag may pilay? Hindi naman po makatotohanan ang sinasabi niyo eh. Tatawagan ko ang mami mo, iha. Baka kasi sabihin nila kung anong mga kailangan nating gawin. Malay natin, mapauwi sila ni Jake nang maihanda ko ang mga gamit niya. Naniniwala naman ang mami niyo sa albularyo eh. Ganun po ba? Sige po, Manang Celia. Maraming salamat po. Naiwan nga kaming dalawa ni kuya sa kwarto. Wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak at magmakaawa. Pakiwari ko, lalong lumalala ang kanyang kalagayan dahil napapasigaw na siya sa tuwing binabalak niyang haplusin ang dibdib niya. Ako naman, kinuha ang pamaypay at sinimulan siyang paypayan. Mabuti na lang kahit papaano ay naging maayos naman ang kalagayan niya. Sinalat ko ang noo niya at nagulat dahil mainit nga siya. Mataas ang kanyang lagnat. Kuya, mainit ka nga. Parang sinisilaban ng balat mo. Hindi ko na namamalayan. Ang nararamdaman ko lang kasi ay ang dibdib ko at ang sobrang pagod. Natawagan niyo na ba si Mami? Kausap na po ni Manang, kuya. Mamaya babalik dito si Manang para ipaalam sa atin ang desisyon ni Mami. Ang sama ng panaginip ko. Parang totoo.
Hindi ko nananaisin pang mapanaginipan ko yun ulit. Bakit? Ano pong nangyari? Napanaginipan ko si Chloe. Sinakal niya ako at hinahabol. Papatayin daw niya ako. Maraming beses nang nangyari to. Hindi lang 2 o 3. Basta marami. Paano naman mangyayari yun, kuya? Matagal na nating hindi nakikita si Ate Chloe. Mga 2 linggo na. Hindi na nga siya pumapasok sa eskwelahan, hindi ba? Sinubukan ko siyang kausapin sa pamamagitan ng mga kaibigan niya. Pero wala silang maibigay na matinong numero ng telepono sa kinaroroonan ni Chloe. Ni hindi na din daw siya umuwi sa dormitoryo. Nag-drop out na din daw ang babae at umuwi na sa probinsya. Baka naman kaya mo siya napapanaginipan ay dahil palagi kanyang iniisip, kuya. Dinibdib niya ang nangyari sa inyong 2. Ikaw naman kasi, sinaktan mo siya ng sobra kahit hindi naman dapat. Kailangan ko siyang makausap. Sa tuwing napapanaginipan ko siya, mas lalong tumitindi ang sakit ng dibdib ko. Parang may kung anong bagay ang tumutusok sa akin. Literal. Hindi ako mapapalagay kapag palaging nangyayari to. Malakas ang pakiramdam ko. May kinalaman si Chloe sa ginawa niya sa akin. Kumalma ka lang, kuya. Huwag nating ibintang kagad kay Ate Chloe ang nararamdaman mo. Malay natin kung normal na sakit lang yan. Naiintindihan ko naman kung bakit hindi na siya nagpapakita sa eskwelahan eh. Napahiya siya ng sobra. Baka nga dinudumog siya ng mga babaeng humahanga sa'yo at ginugulo ang pananahimik niya. Hintayin lang natin ang desisyon ni na mami at baka kailangan ka lang naming ipa-check up sa ospital. Tumango na lamang si kuya sa aking sinabi. Hindi nagtagal, pumasok muli si Manang Celia sa kwarto na mukhang dismayado at kaagad kaming nilapitan. Ira, iha, kailangan mong magbihis. Sasamahan ko kayo sa ospital para patignan ng kuya mo. Gustuhin man ng mami mo na umuwi para asikasuhin kayo, hindi niya maiwan ng mga bagong kliyente. Nasa kalagitnaan sila ng meeting. Ayos lang po yun, Manang Celia. Ako na lang po ang sasama kay kuya. Salamat naman at dadalhin na siya sa ospital. Mabuti naman kung ganon. Sige, ako ay maghahanda na rin. Sayang, pakiramdam ko talaga ay albularyo ang kailangan niya. Si Manang talaga masyadong mapagbiro. Mauna na kayo at ako na ang bahala kay kuya. Bilisan niyo lang at maghihintay kami ng driver sa ibaba. Opo. Kuya, ang mabuti pa magbihis ka na. Magpapacheck up tayo. Kaya mo bang tumayo? Kaya ko naman. Sige na, magbihis ka na din. Huwag mo na akong alalahanin. Huwag kang mag-alala, kuya. Wala lang yan. Gagamutin ni Doc yan pagdating natin doon. Sabi ko sa kanya. Naniniwala kasi ko na baka kaya lang nilalagnat si kuya ay dahil sa kakaisip ng mga bagay-bagay na nagtutulak sa kanya para hindi makatulog ng maayos sa gabi. Ilang oras ang lumipas, nasa ospital na kami para magpatingin. Ilang test pa ang ginawa nila kay kuya hanggang sasabihin nilang ayos lang ang kapatid ko. Wala naman silang nakitang sakit niya. Baka nilagnat lang daw dahil sa sobrang stress at pagod. Gayunpaman, binigyan siya ng gamot para sa lagnat at pampatulog. Matiwasay din kaming nakauwi sa bahay at mababa na ang lagnat ni kuya. Akala ko nga lang magiging okay na ang lahat. Pero nagulat ako nang marinig ko na naman ang nahihirapan niyang sigaw pagsapit ng hating gabi. Dali-dali kong dinaluhan si kuya. Naabutan ko siyang nakahiga sa kama. Naliligo na sa pawis at nakapikit ng mariin. Para siyang nananaginip ng masama. Kaya naman wala akong nagawa kundi ang hawakan siya sa magkabilang balikat at saka niyugyog. Lubayan mo na ako! Ayoko nang makita ka! Pakiusap, wag mo na akong guluhin! Lumayo ka na! Hiniwalayan na kita! Kuya, ano bang nangyayari? Gumising ka, kuya! Lumayo ka! Ayoko sumama sa'yo! Pakulam mo ako! Huwag mo akong hawakan! Kuya, ano ba? Para magising si kuya, malakas ko siyang sinampal. Kaagad siyang napadilat at napahagulgol ng iyak nang makita niya ako. Hinihingal at hindi makapaniwala. Maya-maya pa, napahawak siya sa kamay ko. Si kuya ang panganay sa aming 2. Pero sa estado niya ngayon, tila ba siya naman ang bunso at ako ang panganay. Animoy nagsusumbong siya sa akin nang sa nanginginig na boses ay ipinaliwanag niya kung ano ang kanyang napanaginipan.
Si Chloe. Tinatakot niya ako sa aking panaginip. Papatayin niya ako, Ira. Papatayin ako ni Chloe. Gumaganti siya sa akin. May hawak siyang manika at karayom. Tinutusok niya to, pero sa akin tumatatak ang sakit. Ano? Kuya, wala si Ate Chloe dito. Tayong dalawa lang ang nasa kwarto mo. Huwag mo na kasi siyang iniisip nang hindi ka na niya magambala sa panaginip mo. Malay natin, mahimbing lang na natutulog yung tao. Tapos kung ano yung pinagsasasabi mo. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin, Ira? Kuya mo ako. Nagsasabi ko ng totoo. Bibinabalak siyang masama sa akin. Kuya, please kumalma ka. Ang mabuti pa uminom ka ng gamot. Kailangan mo yan para mabawasan ang takot mo. Kahit ubusin ko pa ang isang garapon ng pampatulog, hindi epekto sa akin yan. Talagang iba na nangyayari sa akin, maniwala ka. Bukas na po tayo mag-usap, kuya. Mas mainam na yung malinaw na ang pag-iisip mo. Alam ko kapag kalmado ka na, makakapagsalita ka na ng maayos. Galit ka lang ngayon, kaya hindi malinaw ang mga sinasabi mo. Ayaw mo kasi kung pakinggan ngayon eh. Palibasa, maayos lang ang tulog mo. Wala kang iniinda. Kuya, bakit naman ako magkakasakit? Hindi ako nagpupuyat. Hindi ako naninigarilyo. Wala akong bisyo sa katawan. Balang araw, malalaman mong nagsasabi nga ako ng totoo. Ayan tayo eh. Kukonsensyahin mo pa ako. Alam naman natin na walang kasalanan si Ate Chloe. Panay pa ang banggit mo sa kanya. Paano kayo magkakalimutan? Hindi ako sinagot ni Kuya. Bagkus galit niyang tinabig ang aking kamay na balak sanang umalalay sa kanya nang magtatakbo siya papunta sa banyo. Nagtataka akong sumunod sa kanya. Naabutan ko siyang nagdududuwal at maya-maya pa ay nagsuka na ng todo. Nag-alala ko at hinaplos ang kanyang likod para malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Halos lumuwa na ang mga mata ni Kuya sa pagpupumilit na isuka ang kung anong bagay na nasa lalamunan niya. Makalipas ang ilang sandali, napanganga ko, hindi makapaniwala. Kitang-kita ko na hinugot ni Kuya Jake ang isang may kahabaang dahon ng kogon mula sa kanyang bibig. Ito ang dahilan ng pangangati ng kanyang lalamunan. Sindak na napaatras ako nang samaan niya ako ng tingin. Ano? Ipagtatanggol mo pa ba ang babaeng yun? Kita mo na ang ginawa niya sa akin. Binarang niya ako. Hindi na normal na magsuka ako ng dahon ng kugon. Alam mo yan. Pero kuya, wala po tayong sapat na pruweba. Mamamatay na nga ako't lahat. Naghahanap ka pa ng ebidensya? Baliw ka ba? Kuya, bakit ka ba nagiging mainitin ng ulo? Ang sa akin lang naman, hindi makatwiran na ibintang natin kay Ate Chloe ang lahat ng kababalaghang nangyayari sa'yo. Anong pagpapaliwanag pa ba ang kailangan kong sabihin sa'yo? Heto na oh, malinaw na malinaw. May sa demonyo talaga ang babaeng yun. Buti na lang talaga, hiniwalayan ko siya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, kuya. Hindi ko talaga makumbinsi ang sarili ko na kilalanin si Ate Chloe bilang numero 1 kontrabidang naghahanap ng paraan para masaktan ka. Kung tutuusin, tayo pa nga ang may atraso sa kanya eh. Lecheng paniniwala yan. Papatayin niya na nga ako, wala ka pang pangamba dyan sa puso mo. Siguro, maniniwala ka lang sa sinasabi ko kapag namatay na ako. Gigil niyang singhal. Pinili ko na lang na wag nang sumagot sa kanya. Hindi rin naman mananalo ang aking mga katwiran eh. Inihatid ko siya sa kanyang kama at kinumutan. Salamat na lang, nahimo ko siyang uminom ng tabletang pampatulog at binantayan ko siya. Dala ng pagod at puyat, hindi ko na nagawa pang bumalik sa aking kwarto. Sa tabi ng kama na lang ni Kuya ako nakasubsob hanggang sa hindi ko na malayang sumapit na ang umaga. Dito na nagsimula ang matinding kalbaryo sa buhay namin ni Kuya. Sarap na sarap pa ako sa pagtulog nang magising ako sa mahihina niyang yugyog. Pagdilat ko ng mga mata, napatingin ako kay Kuya, pawisan at hinihingal. Sa mabagal na pag-usal, sinabi niya na, Tawagan mo na sina Mami. Hindi ko na kaya. Hindi ako makahinga. Kuya? Teka lang kuya, tatawagin ko si Manang Celia. Kuya? Manang Celia! Tulungan niyo po ako! Manang Celia! Kailangan ni Kuya ng tulong! Anong nangyari, iha? Si Kuya po kasi nahihirapan huminga.
Teka nga Jake, iho, patingin nga ng dibdib mo. Masakit ang dibdib ko. Manang Celia, dalhin niyo na po ako sa ospital. Bakit niyo po nililis ang damit ni kuya? Titignan ko lang ang balat niya kung wala bang sugat o ano. Kabisadong sinuri ni Manang Celia si kuya at tinignan ang kanyang balat. Maski ako ay labis na nagulat nang makita ang malaking pasa sa kanyang dibdib na dahan-dahang namamasa hanggang sa lumambot ang parting yun. Kinilabutan ako nang mahinang itusok ni Manang Celia ang daliri niya sa pasa kung saan nag-iwan ng bakas ang kanyang daliri. Anong klaseng pasa yan? Bakit parang gulaman? Diyos ko, Manang Celia, parang nagsusugat po ang dibdib ni kuya. Malakas ang pakiramdam ko na hindi ito normal na pasa. Kung ganun, ano yan, Manang? Kagagawa ng barang. Malamang yan ang nangyayari sa kanya ngayon, iha. Paano naman po niyo nasabi yan, Manang? Sino naman ang mambabarang sa kanya? Kailangan natin siyang ipatawas, iha. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa salitang barang. Akala ko lahat ng karamdaman na dumadapo sa amin ay may sayantipikong paliwanag kaya naman wala akong interes na pakinggan ang kanyang mga paliwanag. Sa halip tinawagan ko na ang aming mga magulang at ipinaalam ang mga nangyayari kay kuya. Buti na lang talaga nagawa na nilang bumiyahe pa uwi at nagdesisyon na dalhin sa ospital ang aking kapatid. Napag-alaman namin na may komplikasyon sa baga si kuya. Wala pang malinaw na paliwanag kung ano ang eksakto niyang sakit, ngunit hindi pa rin sila tumitigil sa pagsuri sa tunay niyang kalagayan. Bakit ganun? Hindi nila masabi ang tunay mong sakit, kuya. Malinaw na pinaparusahan niya ako, Ira. Hindi siya titigil hanggang hindi niya ako nababawian ng buhay. Kuya, ang sakit mo lang ang pinag-uusapan natin. Huwag mo nang isali ang mga taong wala namang ambag sa buhay natin. Please lang. Hindi ako basta nanghuhula lang, Ira. Alam ko kung ano ang nararamdaman ko. Kahit ilang ospital pa ang pagtanungan natin, hindi makatwira ng mga sasabihin nilang rason. Mauubos lang ang pera natin sa lugar na ito. Hayaan mo kuya, ipapalipat ka namin ni mami ng ospital. Kagaya nga ng sinabi ko, nilipat namin si kuya sa ibang pagamutan. Hindi lang 1, 2 o 3, kundi nagpalipat-lipat kami sa 5 ospital na kaya pa naming puntahan. Kagaya ng naunang resulta, hindi matibay ang kanilang pagsusuri. Walang malinaw na karamdamang pinangalanan dahil iba-iba ang sinasabi ng doktor. Wala nang katotohanan. Inabot kami ng halos 1 buwan sa ospital na wala pa ring matinong findings ang doktor at tila mas lalo pang lumalala ang sakit niya. Isang araw habang nagbabantay ako sa kanya, kinausap niya ako. Bunso, pakiusapan mo naman si na mami. Nakakapagod dito sa ospital eh. Gusto ko nang umuwi. Kuya, wala naman pong doktor na mag-aasikaso sa iyo sa bahay eh. Alis pa naman ang alis si na mami. Paano kapag kailangan natin ng tulong nila? Hindi naman kita pwedeng iwanan. Naroon naman si Manang Celia. Saka alam kong hindi niyo ako pababayaan. Kaya sige na, sabihin mo na lang sa kanila na umuwi na tayo. Hindi rin naman ako gumagaling dito eh. Ano ba ang pakiramdam mo ngayon? Kumakalma naman kapag nakakainom ako ng pain reliever. Pero kapag nalipasan na, kumikirot na naman. Dapat kasi hindi mo kinakalimutan ang gamot mo eh. Kahit sandamakmak na gamot pa ang laklakin ko, hindi pa rin ako gagaling, Ira. Hindi tableta ang kailangan ko. Ibang klaseng panggagamot ang hinahanap ng katawan ko. Sige kuya, susubukan kong sabihin ito kay mami. Pero hindi ko may papangako na papayag siya ah. Alam mo na, baka mapraning na naman siya kapag may nangyaring masama sa'yo. Maniwala ka, bunso. Mas sasama ang pakiramdam ko kapag nanatili ako rito. Gustuhin ko mang gumaling kagad. Alam kong hindi pa ito ipapahintulot sa akin ng kapalaran. Parusa ko na to sa lahat ng naging kasalanan ko. Huwag kang mawalan ng pag-asa kuya. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Alam ko yun dahil ilang beses na nating napatunayan ang kabutihan niya. Sana nga, Ira. Napakarami kong pagkakamaling nais na itama. Mga pagkakamaling gusto kong mabago. Dahil sa kanyang sinabi, tinapik ko ang kanyang balikat at ngumiti. Nang magkausap kami ni Mami, sinabi ko sa kanya ang nais na mangyari ni Kuya.
Salamat naman at pumayag siya, kaya naisagawa kagad ang kanyang paglabas. Wala naman naging problema ang doktor dahil wala naman silang nakikitang dahilan para mas lumala ang kanyang kondisyon kapag nanatili sa bahay. Malaki ang inihulog ng kanyang katawan, payat, maputla at nanlalalim ang mga mata. Inalalayan namin si kuya pagdating sa kanyang kwarto. Nagpasalamat siya at nagpahinga. Paglabas ko sa kwarto, sinalubong ako ni Manang Celia. Alam mo, iha, kailangan talaga natin siyang ipatawas. Ang sinasabi ng doktor na komplikasyon sa baga ay may mas nakakasindak pang dahilan. Baka lang kasi may maiturong ibang gamot ang albularyo oras na malaman niya ang pinagmulan ng sakit ng kuya mo. Ewan ko ba, Manang, para kasing lumala pang lalo si kuya sa ospital, hindi naman siya gumagaling. Wala namang mawawala kung maniniwala ka. Subukan natin. Hindi bale, papupuntahin ko dito ang aking asawa para hindi na kayo mahirapang bumiyahe. Naikwento ko na sa mami mo ang tungkol sa naisip ko. Gusto niyang subukan lahat ng paraan para mapagamot si Jake. Kayo na po ang bahala, Manang. Basta ganyang okay naman kay mami, mas mainam po yun. Ang totoo niyan kasi, maniwala kayo o sa hindi, may nasaksihan akong kakaibang bagay nung nagsisimula pa lang ang sakit ni kuya. Talaga ba? Gaya ng ano? Gaya po ng pagsusuka niya ng dahon ng kogon. Mahabaging Diyos, bakit ngayon mo lang sinabi yan? Kung nagsuka pala ng damo ang kapatid mo, hindi na normal na sakit ang dinaramdam niya. Pasensya na po, hindi po talaga kasi ako naniniwala sa ganyan eh. Pero si kuya, palagi niyang sinasabi sa akin na nagpapakita sa panaginip niya si Ate Chloe, ang isa sa mga babaeng sinaktan niya. Hindi niyo kasi dapat na sinasarili ang mga ganitong bagay. Dapat noon pa ipinaalam mo na ang nangyari para sana hindi na umabot pa sa ganito. Pasensya na po, Manang Celia. Hindi ko naman po akalain na magkakaganito si kuya eh. Sino ba naman ang gagawa ng ganun sa kanya, hindi ba? Hala, ikwento mo sa akin ang buong pangyayari kung kanino nagkasala ang kuya mo. Sa dati po niyang kasintahan, si Ate Chloe. Hiniwalayan niya ang babae, ipinahiya sa maraming tao. Nakiusap pa sana sa kanyang dalaga pero wala akong nagawa. Hindi ko maawat si kuya sa skandalong ginawa niya sa eskwelahan. Tapos pinagbantaan na niya si kuya na magbabayad siya. Base sa sinabi mo, mukhang si Chloe nga ang dahilan ng pagkakasakit ng kuya mo. Siguro, binarang siya para makaganti. Paano naman yun gagawin ni ate, Manang? Maraming paraan, iha. Kung sa tingin mo ay mabait si Chloe, huwag kang magpapaloko sa pisikal niyang anyo. Minsan ang kasamaan ay nagtatago sa likod ng magagandang itsura upang walang sino man ang makapansin. Nakakatakot naman po yung sinasabi niyo. Gayon pa man. Sige po, kayo na po ang bahalang magpapunta dito sa mister niyo. Napag-alaman kong isang albularyo si Mang Dario. Matagal na siya sa larangan na yon. May mga napagaling na nga raw ang matanda. Ilan sa kanila ay nagustuhan ng mga engkanto, nabate at binarang. Mabuti na lang, dumating din si Mang Dario makalipas ang 3 araw. Pasensya na kung hindi ako nakarating kaagad. Kinailangan ko pa kasing bilinan ng ating mga apo. Nabantayan maigi ang alagang kalabaw pati na ang mga manok natin. Baka kasi madali na naman ng mga magnanakaw. Alam mo naman sa bayan, napakaraming mapagsamantala. Sinabi mo pa, bueno, sila ang anak ng aking mga amo. Si Jake ang panganay na kailangan mong matignan. Siya naman si Ira, ang bunso. Ikinagagala ko po kayong makilala, Mang Dario. Pasensya na po at ngayon lang po namin kayo napapunta rito. Wala namang problema sa akin yon, iha. Ang sa akin lang, kailangan kasing bago ko isagawa ang panggagamot sa kuya mo, kailangan lubos ang inyong paniniwala sa ganitong klaseng gamutan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa at humingi ng tulong sa Panginoon para naman gabayan tayo at mabigyan ng mapagkalingang kamay para gamutin ang ating mga karamdaman. Naiintindihan ko po. Tuloy po kayo. Nasa kwarto po si kuya. Mabuti pa nga. Ang mga gagamitin mo, ihahanda ko na ba, Dario? Sige, ilabas mo na. Huwag mong kalilimutan ng malaking kandila. Kung ganon, mauna na kayo sa kwarto. Isusunod ko na lang ang mga gamit mo.
Nauna na nga kaming nagtungo sa higaan ni kuya. Naabutan namin siyang natutulog, kaya ginising ko siya kaagad. Nagtataka ang mga tingin na napatitig siya sa akin, lalo na at nilapitan siya ni Mang Dario tsaka pinakiramdaman ang kanyang pulso. Anong meron? Sino po kayo? Siya si Mang Dario, kuya. Isa siyang manggagamot, isang albularyo, asawa ni Manang Celia. Masaya po akong makilala ka, Mang Dario. Bakit ngayon ko lang kayo nakita? Ako man ay ganun din, iho. Kumusta ang nararamdaman mo? Medyo mabigat po. Pero may hinuha na ako kung bakit ako nagkakaganito. Maaari mo bang ikwento sa akin ng mas malinaw? Para naman malaman ko ang buong detalye, iho. Opo naman. Ilang buwan lang po ang nakakaraan nang may hiniwalayan akong babae. Chloe po ang kanyang pangalan. Ang totoo niyan, hindi lang siya ang aking kasintahan. 3 silang pinagsabay ko. Pero nabuking ako nung isa, kaya kinailangan ko siyang hiwalayan. Nang sa gayon, oras na kumprontahin ako ng bago kong pinasagot na babae, mapapatunayan na mali ang kanyang akala. Kapag hiniwalayan ko po si Chloe, iisipin niya na nag-iimbento lang ng kwento ang babae at mabuti naman po talaga akong lalaki. Hindi ko lang po inaasahan na magwawala siya at magmamakaawa na wag kong hiwalayan. Ibig sabihin ay pinaglaruan mo ang damdamin ng nasabing babae. Tama ba ako? Tama po. Kaso lang binantaan niya ako at sinabi pa niyang magsisisi ako sa ginawa kong pang-iiwan sa kanya. Ilan linggo lang po ang lumipas. Nagkasakit na po ako at naging ganito na ang kalagayan ko. Nandito na ang palanggana. May lamang tubig at asin. Nasa supot ang kandila at langis. Teka lang. Tatawasin ko muna ang binata. Nilapitan ni Mang Dario ang planggana na inihanda ni Manang Celia. Nakita kong umusal siya ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi. At maya-maya pa, sinindihan naman niya ang kandila. Dahan-dahan niyang pinatakang natunaw na parting yun sa tubig. Sa bawat patak, nagulat ako. May nabubuong imahe sa tubig. Nang matapos na ang ginagawa ni Mang Dario, dinampot niya ang imahe at ipinakita sa amin. Kinilabutan ako nang mapagmasdan ang anyo na meron doon. Hugis babae, may itsura din at detalyado ang nakikita kong anyo ng kanyang muka. Si Ate Chloe. Pagmasdan ninyo, iho, iha. Ito ang imahe ng babaeng nananakit sa'yo. Ito ang itsura ng babaeng gumagamit ng itim na mahika para makagante. Tama nga ako. Siya nga ang may gawa ng barang. Siya nga ang gumaganti sa akin. Nararamdaman ko ang bigat at hinanakit na daladala ng babaeng ito. Yun ang nagtulak sa kanya para gawin ang mga bagay na hindi dapat. Lalo na at naging miserable na ang buhay niya nang iwanan mo siya. Ano tong nagawa ko? Napakasama ko. Wala akong kwentang tao. May sinaktan ako para lang sa pansarili kong kalokohan. Kahit na ginawan ka ng masama ng babaeng ito, hindi siya mahirap na kausap, iho. Magagawa niyang magpatawad. Ipakita mo lang sa kanya na lubusan kang nagsisisi. Napakasama ako. Nahihiya na ako ng sobra, Mang Dario. Baka kapag kinausap ko po siya, ako naman ang ipahiya niya sa maraming tao. Wala na po akong mukhang maihaharap sa kanya. Iyan ang kapalit ng ginawa mong kasalanan. Alam mong lahat ng utang dapat pagbayaran. Kaya kahit ano pa ang naging kasalanan mo sa kanya, kailangan mong harapin at yakapin. Magpakumbaba ka. Akuin mo ang iyong kasalanan. Yun lang ang magiging lunas para gumaling ka. Pero hindi na namin alam kung saan po siya naroroon, Mang Dario. Nang mapahiya siya ng todo sa eskwelahan, hindi na po siya pumasok. Kung gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Isipin mo na lang ang paggaling mo, oras na makita at makausap mo ang babaeng ito, iho. Siya lamang ang makapagbibigay ng lunas sa'yo. Kailangan kayong magkapatawaran. Kailangan pareho kayong magpakumbaba.
Humagulgol si kuya na ikinalungkot ko ng husto. May parte sa puso ko ang nagigilty dahil nung mga panahong yun, hinayaan ko si kuya na saktan ng pinakamabait na babaeng nakilala ko. Kung sana lang tinodo ko na ang pakikialam sa kanila para kahit papaano mabawasan ang lungkot at hinampu niya sa amin. Hanggang sa isang bagay ang pumasok sa aking isipan. Huwag kang mag-alala kuya, susubukan kong hanapin si Ate Chloe. Gagawin mo yun? Oo naman, gusto ko pong gumaling ka. Alam ko kapag nagawa natin yun, babalik na tayo sa dati. Salamat, Ira. Umaasa ako na sana mahanap mo kaagad si Chloe para makausap ko siya. Kung kinakailangan, sumama ako sa'yo para makabiyahe. Gagawin ko. Magkita lang kaming dalawa. Hindi kita susukuan kuya. Kahit strikto ka sa akin, alam ko naman na pilit mo lang akong pinoprotektahan. Kaya ngayon ako naman ang poprotekta sa'yo. Salamat, bunso. Hindi ko talaga alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Hayaan mo lang akong gamitin ng skateboard mo ha kuya. At bawing-bawi ka na sa akin. Mangiyak-ngiyak ko pang sabi sa kanya. Kahit papaano, nabuhayan kami ng loob sa mga sinabi sa amin ni Mang Dario. Kinaya kong hanapin si Ate Chloe sa pamamagitan ng pagtatanong sa aming mga kaklase at iba pang kakilala. Nakarating pa ako sa dati niyang inuupahan at nakahingi ng address sa dati niyang landlady. Taga Negros pala si Ate Chloe, kaya naman kaagad akong bumiyahe para makausap siya. Salamat na lang at hindi mahirap matunton ang bahay niya. Natatakot man, nilakasan ko ang aking loob na lumapit sa kanya at makausap siya. Maaga pa ng araw na yon nang mamataan ko si ate na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa bakuran. Kagaya ni kuya, tila ba hindi rin lumusog pa ang katawan ni Ate Chloe. Payat siya at maputla, tila hindi natutulog at palaging maga ang mga mata na animoy araw-araw siyang umiiyak. Magandang araw po, Ate Chloe. Si Ira po ito. Ira, anong ginagawa mo rito? Paano mo natunton ang bahay ko? Sinong kasama mo? Pasensya na ate kung biglaan ang pagpunta ko rito sa bahay mo. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa sa sadya ko sa'yo. Malubha si kuya at kailangan kang makausap. Gusto niya pong humingi ng tawad sa ginawa niya sa inyo. Tawad? Bakit? Hindi ba at pinagdiinan niya na wala siyang kasalanan sa akin? Tsaka buhay pa pala ang gagong yun? Ate, alam ko pong nagkasala sa inyo si kuya, pero sana naman po bigyan niyo siya ng pagkakataon. Lahat naman po ng tao nagkakamali at ngayon lang niya napagtanto ang kasalanan niya. Talaga? Kasi may sakit na siya? Alam mo Ira, palaging nagkakasala yung kuya mo. Bawat minuto siyang nagkakasala sa amin. Ang hirap lang kasi sa'yo, ikaw ang naglilinis ng kasalanan ng kuya mo. Hindi naman sa ganun, pero sa ginawa mo nakaganti ka na ate. Sobra-sobra pa nga Alam ko din na makasalanan ng kapatid ko. Hindi mo na po kailangang ipamuka dahil ako ang mas nakakakilala sa kanya kaysa sa'yo. Pero sana maintindihan mo ang pinaghuhugutan ko. Lalo na kung ikaw ang nasa lugar ko, anong gagawin mo? Hindi madali ang pinagdadaanan namin ate. Gaganti ka rin lang, sana pisikalan na lang. Sana pinagbuhatan mo na lang ng kamay ang kuya ko. Hindi na patas ang ginagawa mo Anong pinagsasasabi mo? Alam mo po kung anong tinutukoy ko ate. Sa ginawa mo hindi siyang pinarurusahan mo, kundi ang mga magulang ko. Si kuya oo, may kasalanan siya sa'yo. Pero kami wala po kaming ginawang masama sa'yo. Hindi nakaimik si Ate Chloe sa aking sinabi. Hindi ko na nga nagawa pang ibaba ang tinig ko habang nakikipag-usap sa kanya. Nahihirapan na ako magsalita ng malumanay dahil nakikita ko sa itsura niya na tinatanggi ang ginawa niya sa kuya ko. Gayunpaman, wala akong ibang naisip na gawin kundi ang sabihin sa kanya ang katagang ito. Oras na may mangyaring masama sa kuya ko. Humanda ka ate. Sabihin nating pwede siyang mamatay sa ginawa mo. Pero wag mo akong sisisihin kapag bumuelta sa'yo pabalik ang sakit na nararamdaman niya. Matakot ka dahil kay layo na nitong tahanan mo. Ngunit nagawa pa naming malaman ang eksaktong ginawa mo. Ang lakas ng loob mong pagsabihan ako. Bakit ate? Balak mo ba akong isunod? Sus, sa ginagawa mo ngayon, karuwagan yan. Hindi mo magawang gumanti ng harapan, kaya tinitira mo kami patalikod.
Huwag niyo pong sabihin hindi kita binalaan. Bawiin mo ng barang, ate. Alam kong isa kang mambabarang at isinumpa mo ang kuya ko. Bumakas ang takot sa kanyang muka dahil sa aking sinabi. Tinalikuran na niya ako. Nagmamadali siyang nagkulong sa kanyang bahay at hindi na muling lumabas. Ilan sa mga taong nakikiusyoso sa ginagawa ko, panay ang tawag sa akin. Bahay daw ng mambabarang ang pinuntahan ko. Mapait akong ngumiti. Mukhang pinangingilagan ng mga tao si Ate Chloe. Kaso lang, hindi ako ang tipo ng babaeng matatakot sa kanya. Ngayon pa ba ako matatakot? Nasaksihan ko na ang lagim ng kakayahan niya. Walang kibong nilisan ko ang tahanan ni Ate Chloe at bumalik sa hotel na aking tinutuluyan. Wala akong magagawa kung ayaw niyang makipag-cooperate sa akin. Si Mang Dario na ang bahala sa kanya. Ipinaalam ko kay kuya ang napag-usapan namin ni Ate Chloe nang makauwi ako sa bahay. Kasama namin noon ang asawa ni Manang Celia. Nakikinig siya at pinagmamasdan ang reaksyon ni kuya. Nakita niyang pinunasan nito ang muka. Yumuko siya at nalungkot. Tila ba iniisip na wala na sigurong pag-asang gumaling siya. Mas lalong sumama ang loob ko sa babaeng akala ko ay mabait at mapagkalinga. Ngunit may tinatago naman palang sama ng ugali. Kuya, wag mo pong panghinayangan ang hindi niya pagpapatawad sa'yo. Si Mang Dario na po ang bahala sa kanya. Nasaktan ka man ngayon, alam kong mararanasan din niya ang sakit na nararanasan mo. Kasalanan ko to, bunso. Maging kayo ay nagdurusa sa kasalanan ko. Sana ko magpaparusa siya, ako na lang. Hindi na nila kayo dinamay pa. Sa ginawa niya sa akin, kayo naman ang nagdurusa eh. Kayo ang nahihirapan. Kuya, pamilya kita. Huwag mo pong isipin ang tungkol sa sitwasyon natin ngayon. Hindi ko naman kinikwenta yun eh. Ang sa akin lang, kapulutan mo po ng aral ang nangyari sa'yo. Hindi mo na ito uulitin sa susunod ha. Tandaan mo na mali ang ginawa mo. Nagsisisi ako at ginawa ko pa sa kanya ang bagay na to. Pinagbintangan ko pa siyang nanggagayuma. Gayong totoo pala siyang may kakayahang gumawa ng mas higit pa doon. Hayaan mo na po yun. Ang mahalaga, isasagawa ni Mang Dario ang kailangang ritual para itaboy ang karamdaman mo. Umasa na lang po tayo na magtagumpay siya, kuya. Bago niya isagawa ang rebuelta, pwede bang ako naman ang magpunta sa bayan ni na Chloe? Kailangan ko ulit subukan na kausapin siya. Kahit sa huling pagkakataon man lang. Kuya, galit sa'yo si Chloe. Baka mamaya saktan ka lang niya. Kung ako nga walang nagawa eh. Galit siyang nakipag-usap. Baka naman kapag ikaw na ang kaharap niya ay patayin ka na nun. Wala namang mawawala kung susubukan ko. Saka kahit may kakayahan siya, hindi ako dapat na matakot sa kanya. Makikiusap lang naman ako ng maayos eh. Kuya naman, ikaw pa bang susugod sa bahay ng mambabarang? Alam mong dehado tayo sa kanya. Marami siyang kayang gawin kumpara sa atin na ang magagawa lang ay makipag-usap. At kung hindi na talaga kaya ay magmakaawa. Hindi niya mararamdaman na seryoso ko sa hangaring kong humingi ng tawad sa kanya kapag hindi niya ako nakita. Kailangan kong sumubok. Kung talagang ayaw niya, hindi ko na siya pipilitin pa. Huwag kayong mag-alala tungkol sa pagbabiyahe niya. Bibigyan ko ang kuya mo ng panangga o yung tinatawag na anting-anting. Para namang kahit umusal pa ng orasyon ng mambabarang sa inyong harapan, hindi siya matatablan. Maraming salamat po, Mang Dario. Pasensya na po kung hindi ako naniwala sa kakayahan nyo dati. Iba lang po kasi ang nakamulatan naming paniniwala eh. Tsaka ngayon lang din talaga ako may naengkwentrong ganito. Kaya labis po akong naninibago. Huwag mo nang isipin yun, Iha. Ang mahalaga, mapagaling na natin ngayon ang kuya mo. Hayaan mo na muna siyang gawin ang nais niya. Kapag nagmatigas pa din ang babae, saka natin isasagawa ang ritual. Naiintindihan ko po. Hindi ko rin naman po pababayaan si kuya eh. Gagawin ko po ang lahat, wag lang siyang masaktan ni Ate Chloe. Mas mainam na yung si Jake mismo ang lumapit sa babae para mas magkaroon tayo ng koneksyon na maibalik sa kanya ang barang na kanyang ginawa. Tumango na lamang ako sa kanyang tinuran. Alam kong nakakapagod at nakaka-stress ang ginagawa namin. Pero wala naman akong magagawa kundi ang payagan si kuya sa gusto niya.
Bumiyahe kaming muli para makausap si Ate Chloe, ngunit dahil gabi na nang makarating kami sa bayan nila, ay kinailangan naming magbayad ng kamalig na matutuluyan para sa isang gabi, malapit sa kanyang tahanan. Medyo liblib ang bayan ni na Ate Chloe kaya naman walang kuryente. Gasera lamang ang gamit namin para lumiwanag. Ayos ka lang ba dyan, kuya? Komportable ka ba? Kasi may reserbang kutsyon po dito. Oo, ayos lang ako. Hindi ko na kailangan ng kutsyon. Kailangan lang na matakpan ng kurtina ang dingding sa ulunan ko. Parang may siwang eh. Pakiwari ko, may nakasilip sa akin. Ha? Nasaan? Huwag mo nang silipin. Takot ka pa naman sa aswang. Ayokong ito pa ang dahilan para mataranta ka. Sigurado ka, kuya? Aswang talaga? May aswang sa lugar na ito? Akala ko ba mga mambabarang ang marami sa lugar na ito? Sabuya mo na lang ng asin. May baon naman tayong asin sa bag eh. Isang supot ang pinabaon sa atin ni Manang Celia. Dala ng matinding kuryosidad, hinawi ko ang una ni kuya at nakita ko nga ang sinasabi niyang aswang. Nanlaki pa ang mga mata ko nang makitang may nakatayong bulto sa labas na mukhang kanina pa nakasilip sa amin. Ang nakakapangilabot lang, lawit ang dila nito, dilat ang mga mata at naglalaway. Bago pa man ako makasigaw, umalog na ang kamalig na kinaroroonan namin. Imbis na matakot ako ng husto, ay naawa pa ako kay kuya sa labis niyang kapayatan. Para na lang siyang kapiraso ng patpat na nakadikit sa kama dahil tuwid na tuwid ang katawan niya kapag umaalog. Narinig namin ang samot-saring tunog. May kumakalmot, may umuungol at may nagpipilit na buksan ang bubong namin para doon makapasok. Kuya, bakit ganun? Ilang aswang ba ang gustong pumasok dito sa kamalig? Ang lakas naman ng pagkakaalog nila. Kumuha ka na lang ng asin. Huwag mong ipaparinig sa kanila na takot ka. Lalakas ang loob nilang manakot hanggang sa makapasok dito sa kamalig kung ganyang mahina ang pananalig mo sa Panginoon. Hay naku kuya, bakit ikaw? Matibay bang pananalig mo sa Panginoon? Ba't tinablan ka ng barang? Hindi ako nagbibiro. Lalong hindi ako natutuwa. Kahit nanghihina ako, tanggap ko na ang magiging kapalaran ko sa kaliman. Kaya habang magagawa mo panlapitan ng asin, kunin mo na. Paano ko pa magagawa yun? Nakakahilo ang pag-alog ng kinatatayuan ko. Kapag hindi mo sila nasabuyan ng asin, hindi sila maitataboy. Mananatili sila dyan hanggang magliwanag. Diyos ko naman, hindi tayo mamamatay sa barang kuya. Sa kuko pa lang ng aswang, matitigok na tayo, panigurado yun. Malayo pa naman tong tinutuluyan natin sa mga kapitbahay. Subukan mong sumigaw. Magbaka sakali tayo na may makarinig sa'yo. Yun nga ang dapat na binalak kong gawin. Kaso lang nagulat ako nang may marinig akong nagsalita sa labas ng kamalig. Boses ng isang babae at mukhang kilala ang sinumang nanggugulo sa amin. Aling Ising, wala namang ganyanan. Kakilala ko yung mga ginagambala mo eh. Sige na, umalis ka na. Kapag patuloy mo silang pakikialaman, baka tayong dalawa naman ang magsubukan. Sige na, umalis ka na. Huwag mo na akong samaan ng tingin. Aba, magkapit bahay lang tayo. Pero kung makagalaw ka, parang ako ang bibiktimahin mo ah. Angin lang ng parang maliit na aso ang narinig naming sumagot sa kanya. Maya-maya pa, kumatok ang babae sa amin. Ira? Ira! Si Chloe ito! Buksan mo ang pinto! Ira? Narinig mo yun? Si Chloe daw. Siya ang nagtaboy ng aswang. Anong gagawin ko, kuya? Pagbuksan mo, pagkakataon na natin to. Kailangan ko talaga siyang makausap. Basta kuya ha, sinabi ko sa'yo, kapag nakiusap siyang makipagbalikan, huwag kang papayag, huwag kang mangako ng kahit na ano sa kanya. Kung talagang mahal mo siya, sige lang, pero kung hindi, wala nang dramahan ha. Oo, naiintindihan ko. Sige na, buksan mo na ang pinto. Ira, nariyan ka ba? Papasukin mo ako, si Chloe ito. Huwag kang matakot, naitaboy ko na si Aling Ising, hindi ka na niya guguluhin pa. Nariyan na ate, sandali lang. Sigaw ko sa kanya. Dali-dali kong nilapitan ang pinto at binuksan. Hindi na ako nahirapang gawin yon dahil wala namang umaalog na sa bahay. Tumambad sa akin ang nakatayong si Ate Chloe.
Medyo galing na naman sa pag-iyak. Namamaga kasi ang mga mata niya pero mas magaan na ang kanyang aura. Magandang gabi. Pwede ba akong tumuloy? Hindi naman ako magtatagal. Kailangan lang talaga kitang makausap. Halika ate, tuloy ka. Pagpasensyahan mo nang narentahan naming kamalig Maalikabok, hindi naman talaga kami magtatagal dito eh. Ikaw lang talaga ang sadya namin kaya kailangan ka naming makausap. Pasensya ka na kay Aling Ising ha. Lahat talaga ng baguhan, mga bakasyonista at dayo, ganyan ang ginagawa niya. Talaga bang aswang siya ate? Oo, pero nakakausap naman yun ng matino. Kapag sinabi sa kanya na hindi pwede, talagang hindi niya pakikialaman. Hindi ka natatakot sa kanya? Sabi mo nga hindi ba mambabarang ako? Bakit ako matatakot sa kanya? Wala din naman kaming pinagkaiba, hindi ba? Ibig sabihin, para ka na ring aswang? Ganun na nga, pero ang mga aswang nagbabago ng anyo. Kami naman normal na tao lang. Nasaan pala ang kuya mo? Nasa loob siya ng kwarto, nagpapahinga. Nandito pala si Jake, pwede ko ba siyang makita? Yun naman talaga ang sadya namin kung bakit kami naparito eh. Kaya oo, pwede mo siyang kausapin. Inihatid ko siya sa kwarto ni kuya. Nakita kong saglit silang nagkatinginan pero naunang yumuko ang aking kapatid. Alam kong naaalala na niya ang mga katarantaduhang ginawa niya. Jake, si Chloe to. Pwede ba akong pumasok? Oo naman. Maupo ka, Chloe. Hindi na kailangan. Hindi na rin naman ako magtatagal eh. May mahalaga lang akong sasabihin sa'yo. Pareho tayo. Ako din. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa nagawa ko, Chloe. Alam kong mali, pero ipinagpatuloy ko pa rin. Nakalimutan ko na pareho lang tayong tao. May nararamdaman at nasasaktan. Ayos lang yon, Jake. Pasensya ka na rin. Naging makitid ang isipan ko. Hindi na ako nakikinig sa mga payo. Normal lang naman sa tao na mabulag sa galit eh. Kahit naman sino. Ang totoo niyan, nahihiya talaga ako sa ginawa ko sa'yo. Sinaktan kita at niloko. Sana mapatawad mo ko. Minahal kita eh. Hindi ko nga lang inaasahan na ganito ang kasasapitan ng matinding pagmamahal ko para sa'yo. Alam mo bang nabuntis mo ko? Ano? Nabuntis ka? Nasaan ang anak natin? Patawad, hindi ko siya naalagaan. Dala ng labis kong kalungkutan at pagiging marupok, napabayaan ko ang pinagbubuntis ko. Kasabay ng pagkahulog ng kalusugan ko ay ang paglaglag niya. Hindi kinayang matinding lungkot na nadarama ko. Diyos ko, kuya, may pamangkin na sana ako. Hindi ko kayo sinisisi sa nangyari. Kasalanan ko kung bakit siya nalaglag. Ito ang dahilan kung bakit kahit malayo na ako sa inyo, nagdesisyon pa rin akong saktan ng kuya mo. Gusto kong maramdaman niya kung anong pakiramdam ng pinangingilagan ng mga tao. Patawarin mo ko, Chloe. Nang dahil sa kapusukan natin, may nabuong buhay. Ang pagkakamali ko lang ay naging irresponsable ako. Nangyari nang dapat mangyari eh. Wala na tayong magagawa kundi ang tanggapin ng lahat. Gaano man kasakit sa ating mga puso. Pasensya na kung nagawa kong bagay na yon. Hindi ko naman intensyon na patayin ka eh. Alam mo naman na wala akong mga magulang. Ikaw lang ang nagbigay ng direksyon sa buhay ko. Nang hiwalayan mo ko, nakalimutan ko na yata kung paano umusad at magpatuloy. Nawala ako saglit sa konsentrasyon. Mas lalo akong nalungkot nang malaman kong nagdadalang tao ako. Alam niyo bang marami akong binarang dito sa lugar dahil sa labis na kalungkutan? Hindi mo na dapat na dinamay ang mga taong yun, Chloe. Ako lang naman ang may kasalanan sa'yo eh. Ako naman ang dahilan ng pagkakaganyan mo. Sana hinayaan mo na lang sila. Pinag-uusapan nila ako. Binato ng masasamang salita. Ano sa tingin mo ang kailangan kong gawin? Hindi ba kung sinaktan ka ng ibang tao, ang pinakauna nating magagawa ay ang gumanti? Siyempre, ginawa ko ang sa tingin ko ay makakapagpakalma sa pakiramdam ko. Alam kong naging masama ang huli niyong pag-uusap ni Kuya, Ate Chloe. Pero sana kahit ako ang kinausap mo, magagawan ko naman ang paraan na makumbinsi si Kuya eh. Kawawa naman yung bata. Hindi namin maaatim na pabayaan na lang ang pamangkin ko. Kagaya nga ng sinabi ko, wala na eh. Nangyari na ang hindi dapat. Masakit man, kailangan natin itong tanggapin.
Nagkamali ako. Nagkamali rin kayo. Bumuntong hininga ko at hinawakan si ate sa balikat. Alam ko na hindi naging madali ang buhay niya. Puno ng paghuhusga at panlalait ng iba. Sabihin mo sa akin, paano ako makakabawi, Chloe? Wala ka nang magagawa para bumawi. Ang sa akin lang, wag mo nang gagawin ang ginawa mo sa akin noon. Wag ka nang mananakit ng ibang babae. Hindi madaling indahin ang sakit, alam mo ba yun? Mahirap, masakit. Pero pinapatawad na kita, Jake. Masakit man, pero kailangan kitang pakawalan. Sana maging masaya ka sa piling ng babaeng pinili mong mahalin. Salamat, Chloe. Salamat. Sana ikaw din. Makita mo na ang pagmamahal na para sa'yo. Hindi ko alam kung mangyayari pa yon. Ang sa akin lang, pahalagahan niyo ang buhay niyo, maging ang mga tao sa paligid ninyo. Ngumiti si Ate Chloe at tuluyan na nga akong napayakap sa kanya. Maging si Kuya, napahawak na rin sa kanyang braso. Tigmak sa luha ang aming mga muka nang bumuhos ang emosyon sa pagitan naming tatlo. Alam kong ito na ang simula ng paggaling ni Kuya. Alam kong hindi na kami malulugmok pa. Pagdating sa bahay, inasikaso ni Mang Dario ang paggamot kay Kuya. Maingat niyang tinapalan ang sugat sa dibdib ni Kuya hanggang sa unti-unti na itong naghilom. Kahit mabagal pero tuloy-tuloy hanggang sa hindi na nga nagtagal, naging malusog na ulit ang aking Kuya. Nanumbalik na ang kanyang magandang pangangatawan at mas napatibay pa niya ang kalusugan sa pamamagitan ng pag-iingat sa kanyang sarili at paglayo sa bisyo. Salamat, Mang Dario. Hindi niyo po ako pinabayaan. Hindi niyo ako sinukuan. Binigyan niyo ako ng pag-asa. Ikaw ang ginawang gabay ng Panginoon para makamit ko ang tunay na kapatawaran at kapayapaan. Alam mo naman niyang si Manong mo, iho. Masyadong maaalalahanin. Talagang hindi siya papayag na hindi ka mapagaling. Salamat na lang at hindi na tinuloy pa ni Chloe ang kanyang masamang hangarin. Hindi ko nga po akalaing mapapatawad niya ako eh. Sa dami ba naman ang naging atraso ko? Kaya magsilbing aral ito sa'yo, iho. Ang mga babae dapat ay ginagalang, hindi sinasaktan. Kapag sila ang nagtampo, nako, mahirap silang lapitan ulit. Kaya nga binubusog ko itong manang nyo ng pagmamahal eh. Ayun, ang sweet oh. Magpakasal kaya tayong muli, mahal kong Celia. Aba, tignan mo itong taong ito. Dario, itigil mo yan ha. Baka mahuli tayo ng mga amo ko. Ang tatanda na natin eh. Manang, ayos lang po yun. Wala naman pong problema sa pagpapakasal niyo ulit eh. Gusto niyo nga kami pa ang mag-sponsor eh. Napuno ng tawanan namin ang buong paligid. Tuloy nang makauwi sina Mami mula sa business meeting ay naikwento namin ni Kuya ang tungkol sa kasal ni Mang Dario at Manang Celia. Tuwang-tuwa ang aming mga magulang na nangakong sila ang mag-i-sponsor sa lahat ng kailangan gastusin. Naidaos nga ang kasal ng dalawang matanda at pinag-honeymoon pa sila sa isang mamahaling hotel ng aming mga magulang. Dito ko napatunayan kung gaano kahiwaga ang wagas na pagmamahal na kahit magbago man ang kanilang mga panlabas na anyo, magagawa pa rin nilang mahalin ang isa't isa. Sabay pang umuwi sa probinsya ang mag-asawa para magbakasyon. Makalipas ang 6 na buwan, may dinidate na ulit si Kuya. Sa pagkakataon na ito, maingat na siya sa feelings ng babaeng makakasama niya. Hindi na rin siya nangiinsulto at nanloloko. Naging one-woman man na siya at nagtagal sila ng halos 3 taon bago nagpakasal. Alam mo Kuya, natutuwa ako para sa'yo. Bakit naman? Mukha na ba akong clown ngayon? Ayan, nagiging mapagbiro ka na. Marunong ka ng mang-asar ulit. Aba, ganyan naman talaga dapat, hindi ba? Ikaw pa nga nagsabi sa akin na maging masaya at pahalagahan ang lahat ng bagay sa paligid natin habang nabubuhay. Tama Kuya, pero wag nating kalilimutan. Nagawa natin ito dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng taong minsan ay nagawa natin ng pagkakamali. Na kahit naging pariwara ang buhay niya, hindi niya naman nilaliman ng parusang binigay niya sa atin. Tama ka. Paano kaya kung dalawin natin siya? Sino ba ang dadalawin niyo? Si Chloe po. Alam ba yan ng asawa mo? Opo naman. Siya nga po ang nagsabi na dalawin namin si Chloe. Kumustahin daw po namin.
Naiintindihan niya po ang sitwasyon ni Chloe dahil minsan na din siya nasaktan ng walang yang lalaki na noon ay labis niyang minamahal. Nagpapasalamat po siya sa akin dahil ako daw ang nagligtas sa kanya sa masaklap na kapalaran. Kaya bago pa man kami naging mag-asawa, ikwinento ko na po sa kanya ang nakaraan ko, ang lahat ng mga nagawa ko at pagkakasala. Mabuti na lang at hindi niya ako hinusgahan. Sa halip, sinabi niyang magtulungan daw kaming gamutin ang sugatan naming mga puso. Mabuti naman kung ganon. Paano? Kailan ang balak niyong magpunta? Baka sa makalawa po, Manang. Bakit po? Ayos lang. Hindi naman siguro kayo magtatagal doon. Darating kasi si Manong Dario nyo at may ibibigay na panibagong anting-anting na maaaring panangga ni Jake. Isang araw lang po kami ron, Manang. Uuwi rin po kami kagad. O sige, mag-iingat kayo. Nagngitian kami ni Kuya. Nang hapong yun, nagpunta ako sa mall para mamili ng ipapasalubong namin kay Ate Chloe. Marami-rami ang binili ko at sinigurado ko na matutuwa siya sa ibibigay namin sa kanya. Nang sumapit ang kinabukasan, kaagad kaming bumiyahe ni Kuya. Hindi na sumama sa amin ang aking hipag at nais lang daw niyang bigyan kami ng privacy kasama si Chloe. Magaan ang loob naming pumunta sa kanyang tahanan para lang salubungin ang isang hindi kapani-paniwalang balita. Patay na raw si Ate Chloe. Paanong namatay na? 1 taon nga kaming hindi nakabalik pero maayos naman siya nang iniwan namin at wala namang dinaramdam. Pinatay daw si Chloe ng kinakasama niya. Sa katunayan, ang ayos ng kamalig niya ay yung huling gulong ginawa ng lalaki hanggang sa pumanaw nga si Chloe. Pumasok kami sa loob at natutop ang bibig nang makita ang nagkalat na mga gamit. May natuyong dugo sa paligid at maraming tadtad ang bawat dingding ng kanilang bahay. Hindi ko na kinaya ang bigat sa dibdib na nadarama ko. Kaagad akong umiyak. Niyakap naman ako ni Kuya. Sa tulong ng mga kapitbahay, natuntun namin kung saan siya nilibing. Ate Chloe, patawad. Hindi man lang namin alam na nahihirapan ka na pala. Kahit may kinakasama na siya, ako pa rin daw ang bukang bibig ni Chloe. Hindi niya ako kailanman kinalimutan. Minamahal pa din ako ni Chloe. Yun ang dahilan kung bakit siya pinatay ng kinakasama niya. Akala nung lalaki, kami pa din ni Chloe. Akala niya, pinagtataksilan namin siya. Pero kuya, balita ko po, nakatakas ang kinakasama niya. Huwag kang mag-alala, Ira. Tutulungan natin si Chloe na makamit ang hustisya para sa kanya. Kailangan mahuli ang hayop na yon. Ang bait ni Ate Chloe, nagawa pa niyang saktan. May mga tao talagang nakahandang pumatay para lang makuwang gusto nila, Ira. Kahit sa anong paraan, hindi nawawala ang karahasan. Mapatunayan lang nila ang nais nilang paniwalaan. Napakawalang hiya niya. Umuwi kami sa bahay at ibinalita kay Manang Celia ang aming mga nalaman. Maging siya ay naawa sa babae. At aniya, may paraan para malaman kung saan nagtatago ang lapastangang lalaking kumitil sa buhay ni Ate Chloe. Bilang isang albularyo, gumamit ng kakayahan si Mang Dario na magpapabalisa sa taong pumatay kay Ate Chloe. Hindi makakatulog ang lalaki hanggang sa hindi niya inaako ang kasalanang kanyang ginawa. Huwag kayong mag-alala. Hindi makakatulog ang lalaking ito. Makakaramdam siya ng matinding konsensya. Hindi siya mapapanatag at kahit nakapikit, makikita niya pa rin ang anyo ni Chloe nang pinatay niya ito. Maraming salamat po, Mang Dario. Malaking bagay po itong ginawa niya para sa amin, Mang Dario. Susuko din ang lalaking yun, makikita niyo. Makalipas nga ang 1 buwan, isang lalaking balbasarado at nangangalumata ang lumapit sa istasyon ng pulis. Nagpakilala siya bilang kinakasama ni Ate Chloe. Kusang loob niyang sinuko ang sarili dahil na din sa matinding konsensya na kanyang nadarama at hindi raw siya pinapatulog ng namayapa niyang kinakasama. Nang malaman namin ang balitang ito, sinampahan namin siya kaagad ng kaso. Hindi kami pumayag na hindi siya mabulok sa bilangguan. Humingi siya sa amin ng tawad. Sinabi niyang nagsisisi siya sa kanyang ginawa, ngunit alam kong hindi titigil si Ate Chloe sa panggagambala sa kanya hanggat hindi siya mismo ang humihingi ng tawad sa babaeng nilapastangan niya. Likas na kay Ate Chloe ang maging mapagmahal, ngunit mapaghiganti siya sa mga taong nanakit sa kanya. Hanggang dito na lamang po.
More power po sa inyong channel at God bless. Naway kapulutan nyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.